Kabads Veran. It's another day, another ka-vlog-vlogan! For today's video mga kabads, let me share my journey pagdating sa pagpaparank at ano ba talaga ang nangyari. Para sa kaalaman po ng iba, kapag sinabi po nating pagpaparank, ito po yung pag-a-apply ng mga teachers sa DepEd. Bago ka nga maka-apply sa DepEd ay kailangan mo munang maging lisensyadong guro. At hindi lang yun, dahil marami rin requirements ang kailangan ayusin at ihanda. Kaya kung nagbabalak kang mag-apply sa DepEd ay kailangan inaayos mo na yung mga papeles mo. Dahil sa totoo lang, hindi rin birong mag-ayos na itong mga papel na ito. At dahil nga hindi ako naging handa sa pag-aayos na itong mga papel ay nahuli ako sa isang division office para mag-apply. Sa totoo lang, trinay ko talaga at binigay ko ang best ko para makapunta sa orientation pero talaga naging masama yung pakiramdam ko. Sobrang nalungkot din nga ako nung panahon na yon dahil hindi talaga ako nakapunta sa orientation. Nagtanong pa nga ako sa kakilala ko kung ano yung ginawa nila at sabi nga nila gumawa na sila ng TRF at nagkaroon na rin sila ng bunutan. Sa totoo lang, nandun na talaga ako sa mismong event pero umatras talaga ako dahil sobrang sama ng pakiramdam ko. At dahil nga doon ay nawalan ako ng pag-asa na makakapag-apply ako sa DepEd. Makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon ako ng pag-asa dahil yung isang division office namin ay open ranking. Pero sa totoo lang, nahirapan din ako maghanap ng school kung saan ako pwede magpasa. Pag-usapan nga namin ni Bads din na parehas na kaming mag-a-apply sa DepEd. Sobrang nagpapasalamat nga kami sa principal na tumanggap sa amin. Pero sa una pa nga lang ay inaware na niya talaga kami na mahihirapan kami sa pag-a-apply. Dahil ang priority nga ay localization, kahit daw makapasok kami sa top 5 ay mahihirapan pa rin kami. At nabawasan na naman nga yung pag-asa ko na makakapagtrabaho ako sa DepEd. Pero tinuloy ko pa rin kasi mas gusto ko maniwala na walang imposible sa Diyos. Mga ilang buwan na naman nga ang nakalipas at ito na nga, pinahanda na kami para sa demonstration namin. Iniisip ko nga dito kung itutuloy ko pa ba itong pagdedemo ko or hindi. Dahil nga naalala ko ang sabi ng principal, kahit makapasok ako sa top 5 ay parang hindi pa rin ako priority. Dahil hindi ko rin naman lubos maisip kung makakapasok ako sa top 5. Dahil sa mga panahong ito, hindi pa sapat yung experience ko sa pagtuturo at wala akong master's degree. Dahil nga pinasok ko na ang sitwasyon nito ay kailangan ko namang ibigay ang best ko. At kapag teacher nga talaga, hindi mawawala ang visual aids. Sa bawat gagawin ko talaga ay pinagpipray ko nga kay Lord na tulungan niya ako. Hiniling ko nga sa kanya na maging smooth ang demonstration ko at gawin niyang perfecto. Kinabukasan nga ay demonstration namin at parang hindi pa matutuloy dahil nga umuulan ng malakas. Unang-una nga akong dumating at kinakabahan nga ako baka hindi pa matuloy yung demonstration. Grabe nga yung pakiramdam ko sa araw na ito dahil kinakabahan ako na may kasamang excitement. Pero laking pasasalamat ko talaga na binigyan ako ni Lord ng isang buds na talagang laging nandyan sa tabi ko. At hindi ko rin makakalimutan itong si Ate Geraldine na tumulong talaga sa mga papers ko. Pasensya na po dahil wala po akong mapapakitang picture sa inyo during my demonstration. Pero masasabi ko po sa inyo, salamat sa Diyos dahil nakuha ko po yung perfect 10 sa demo. At hindi lang yun, nakakuha din po ako ng perfect 10 pagdating sa teacher's reflection. Mga ilang buwan din yung nakalipas para hintayin namin kung kumusta na ba yung resulta sa ranking. Talagang pinagpipray ko talaga sa Diyos kung ano talaga yung will niya sa akin. Sa totoo lang, nawawalan talaga ako ng pag-asa na makakapasok ako sa top 5. Pero lagi kong pinagpipray at sinusulat talaga sa diary ko na maging rank 1 ako. Sabi ko nga kay Lord, Lord, will mo ba talaga to dahil binigyan mo ako ng perfect 10 sa mga ninanais ko? At hindi lang yun dahil sinagot talaga ni Lord na parang imposible talaga sa akin at nakuha ko talaga maging rank 1. Pagkalipas nga ng ilang linggo ay may tumawag na EO sa akin kung gusto ko raw bang tanggapin yung item na ibibigay sa akin. Sa totoo lang, nagdalawang isip talaga ako na tatanggapin itong item na to. At humingi talaga ako ng gabay sa Diyos kung ano po talaga yung gagawin. Kinabukasan nga nun ay tumawag ako sa EO na tatanggapin ko na yung item. Dahil nga ang sabi nila, wag na wag ka daw magwe-wave kapag tinawag ka na daw para sa item. Pagka ilang araw nga ay tinawagan ako ng EO na ibang school na pala yung pupuntahan ko. Pinupunta na nga ako ng principal dito para daw mabisita ko yung eskwelahan at para makausap na rin ako. Inorient na nga ako ng principal dito na anong grade level ang i-handle ko at anong room ang gagamitin ko. Kinabukasan nga ay pinabalik ako para maglinis na itong room na ito. Napakabait nga ng principal at ng EO dito. Dahil napaka-approachable nila at ginaguide talaga nila ako. Dahil nga kulang ng teacher at ng room ay kailangan namang ayusin itong dati nilang bodega. Sobrang saya ko nga habang inaayos itong room na ito dahil na-excite talaga ako. Napakabait din nga ng mga magulang na tumulong sa akin para maging malinis to. Pagkatapos nga ang sabi sa akin ng principal na hintayin ko na lang yung inaayos ng EO sa DO at para pumirma na lang ako. At habang inihintay ko nga yung tawag sa
sa akin ng EO, naisipan ko namang bumili na ng tela para sa uniform ko. Naisipan ko na nga rin magpatahi nitong uniform ko, pero ewan ko ba't bigla ko naisip na wag ko munang ituloy. Pagkalipas nga ng ilang linggo, hindi ganun kaganda yung balita na natanggap ko. Dahil nga daw yung papel ko ay hindi naka-address sa Pampanga. Dahil nga daw ito sa localization. Sa una ay nasaktan ako, pero ang sabi ko ay maghihintay pa rin ako. At habang naghihintay nga ako, may isang principal sa isang DO na tumawag sa akin. Kinuha nga ako ng dating principal kung saan ako nag-substitute teacher. Uulitin ko po, sa ibang DO po ako nagsa-substitute dito. Masaya nga ako dahil binigyan ako ng pagkakataon na magturo muli dito. Marami nga ang nagsasabi na mukhang masaya daw ako sa pagtuturo ko. Marami rin ang nagtatanong kung kumusta ba ang pagtuturo sa DepEd. Pero ito ang masasabi ko, depende yan sa'yo, sa lugar, sa mga bata at sa mga kasama mo. At bilang isang baguhang guro, talagang masasabi ko na sa una talaga ay nakaka-pressure. Sa una rin talaga ay mangangapa ka sa mga gawain. Pero habang tumatagal ay magagamay mo rin yung mga dapat gawin. Ang trabaho nga ng isang guro ay hindi lang pagtuturo sa loob ng classroom. Maraming ang guro na nagsasabi ngayon na ibang-iba na ang mga estudyante ngayon. Sa totoo lang, bilang guro, napakadali lang mag-memorize, tandaan ang mga dapat ituro. Pero sa totoo lang, mas nakakapagod yung nagbabawal ng mga bata. At minsan nga nakakasakit pa ng loob kapag yung mga estudyante mo ay hindi nakikinig. Tipong binigay mo na ang lahat-lahat pero hindi pa rin makuha. Pero nagpapasalamat ako dahil na-experience ko nga ang reality na ito. Dahil naalala ko nga kahit nung bata ako ay hindi naman ako ganun kagaling. Dahil nga may mga tinatawag tayong late bloomer. Tinitingnan ko nga yung mga estudyante ko, lagi kong nilalagay ang sarili ko sa kalagayan nila. Pag nga pinili mo maging isang guro, hindi lang nagtatapos sa 4 na sulok. Dahil hindi talaga may iwasan na may iuuwi ka pang trabaho sa inyong bahay. Ilang beses ko na nga sinabi sa mga vlog ko na ito na hindi talaga birong maging guro. Kaya sobrang saludo ako at ang taas ng respeto ko sa mga guro. Lalo na sa mga ilang taon na talaga sa paaralan. Yung tipong gamay na nila yung mga trabaho. Kaya ang laking pasasalamat ko sa mga guro na gumagabay sa akin. Aaminin ko medyo na pressure ako pero naging magaan at masaya ang experience ko sa school na ito. Lalo na sa mga estudyante ko na sobrang na-appreciate pala ako. At sa mga batang kahit hindi ko estudyante ay binabati ako. Sa lahat ng mga nagbabalak na magparank ngayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil may kanya-kanya tayong sitwasyon at iba-iba ang will sa atin ni Lord. Kung ako yung tatanungin ninyo kung kumusta na ako, ang masasabi ko lang ay okay na okay po ako. Last year pa po ako nasaktan at last year din po ay nakapag-move on na ako. Dahil alam ko na ang Diyos alam niya kung ano ang tama para sa akin. Bilang isang anak, hindi naman lahat ng ginugusto natin ay binibigay ng magulang. Dahil alam ng magulang kung tama ba ito para sa atin o tama na ba ang panahon. Pero walang masamang sumubok sa mga gusto natin. Dahil sabi ko nga, pag para sa'yo, para sa'yo. Tandaan ang mga nangyayari sa buhay natin, mapa-negative or positive man ito, ay laging may aral. Mga pangyayari na mas pinapatatag tayo at mas pinapalapit tayo sa Diyos. At yun lamang po. Thank you po!